Eto na muna mga kapatid, ang winner nga po natin last Tuesday, July 22. Bilis ng araw, Webes ng ngayon agad mga kapatid. Ito pong nakausap nila Manong Ted at Ruth Cabal nung Martes na si Tatay Herman Macarilay ng Bacoor, Cavite. Siya po ay 52 anyos, isa pong pintor ng sasakyan na ang bayad po sa kanya kada gawa ay 700 to 800 pesos. Hindi naman siguro buong sasakyan tong 700 to 800 pesos, ano? Opo. At may asawa po siya na may 4 na anak din po sila. At lagi daw pong nakikinig itong si Tatay Herman sa radyo mismo. Ito maganda. Ang 4 na anak ni Tatay Herman dahil po sa kanyang pagsisikap sa trabaho. Yung kanya pong isang anak ay 3rd year college na business management po ang kurso. Yung isa naman po niyang anak ay may sakit at nagpapagamot daw po ngayon. Meron po siyang isa pang anak, grade 10 at isang grade 7. So lahat po sila ay umaasa dito po sa pagtatrabaho ni Tatay Herman bilang isang pintor nga ng sasakyan. Noong araw na iyon, siya nga po ay napagkalooban ng 5,000 piso ng ating mga Happy Anonymous. May video po siyang ipinadala sa atin. Papakita po niya ito pong patunay sa kwento na ibinahagi po niya last Tuesday. Yes, baby girl, kasi po yung 2,000 piso nga nung una, parang nga sana pamasahe po ng kanyang anak na kinakailangan na po magpa-check up sa RITM. Yan. Nahihiya po kasi yung bata kasi po ang kanyang sakit po ay sa balat, no? Anyway, sabi ko, ano ba trabaho ni Mrs.? Nagluluto po, tumutulong sa kanya. O nagtitinda po ng ulam sa harapan po ng bahay nila at doon sa kanilang barangay. So sabi ko, baka pwede rin yung dagdag ay pampuhunan, padala mo kami ng prueba sa mga kwento mo, baka naman kung sakasakali, baka meron pang dumaloy na biyaya. Go girl! Naman, eto na mga kapatid, panoorin po natin ang mga video patunay na ipinadala po sa atin ni Tatay Herman at ng kanyang pamilya mula po sa Bacoor, Cavite. Ito na ang video ni nanay na nagluluto. So totoo nga na siya po ay tumutulong, no, sa paghahanap buhay sa kanya pong asawa. Doon nila tinitinda sa bahay din mismo, harap ng bahay. Oo, maliit na karinderya, ganun po ang peg ng kanilang tindahan. Pero may mga, parang piano pa rin si nanay kahit malakas ang ulan. Ito po yung kanilang anak na may sakit po na leprosy na naikwento rin po ni tatay na nagpapagamot sa RITM. At mga patunay po dun Medical sa... certificate. Yes, yun pong mga larawan. Ito rin po, video naman nila. Ang pamilya. Buong pamilya. Maging si tatay, yan po si tatay kasama po yung kanyang anak. At yung kaninang ang video, yung buong pamilya po nila yon mga kapatid. Sige, so eto ho mga kapatid si nanay kitang-kita mo rin ang kanyang pagpapagal, ano? Alright, kausapin nga natin si tatay kasi nung una sabi ko, tumutulo ang bubong nila eh. Ang upa nila 2,500 kada buwan. Kung ipagagawa ba natin kako yung bubong na yan, baka naman kayo umalis dyan, masayang lang. Kumbaga, kasi dapat sa may-ari ng bahay yan magpapagawa. Baka daw pwedeng ibawas sa kanilang inuupa. Okay, sige. So tawagan nga natin ulit si Tatay Herman kung siya ay available today. Tatay, good morning po. Good morning, sir. Oo, salamat nakita ko yung pamilya mo. Totoo nga ang lahat ng kwento mo. Opo. Asa ka ngayon? Nasaan Opo, ka? meron po. Nasaan ka ngayon? Dito po kami sa bahay lang, sir. Wala kaming pasok. Walang trabaho. Hanggang ngayon ba naulan diyan? Opo, wala pong tigil. So natulo pa rin sa bubong nyo? Opo. Okay, sige, ganito. Anong tingin mo? Papagawa ba natin yung bubong nyo o anong usapan nyo na may-ari ng bahay? Hindi ko pa po sinasabi sa may-ari, sir. Kung wala pa po, di ko pa kinokontak. Sige, ganito. Nakita namin si nanay nagluluto at parang meron kayong diyang pwesto nga, bumibili yung kapitbahay nyo ng luto ni nanay. Ganito. Sige, ito bang pangalawa mong anak nakapunta na ng RITM, hindi pa? Opo, na-confine po siya doon ng mahigit isang buwan po. Hindi. Di ba meron na siyang pamasahe? Ay, ano po, bukas po kasi meron po kaming kasabay. Pare ko rin yun, may sakit din. May sasakyan silang sarili. Magkikita na lang po kami. Makikisakin na lang kayo para kahit papaano makalibre tayo, no? Oo. Opo, saka itong tag-ulan kasi, kailangan may service. Tsaka yung 2,000, baka pwedeng pambili ng gamot.
Anak dito pa po, di pa nagagalaw. Hindi nga, kaya nga kung sakasakali. Okay. Sige, ganito. Opo. Oo. Paano kami makakatulong kay nanay sa kanyang hanapbuhay? Sir, konting puhunan lang sana. Kasi nabaon na rin kami sa utang sa mga 560. Puhunan Marami para kami binabayaran araw-araw. puhunan para kay nanay. Oo, sa kanyang pagluluto. Opo. Oo, sige. Yung bubong ninyo, kasi kung paggagawa natin yan, medyo malaki-laki yan. Pero yun nga, no, baka naman singilin pa kayo na may-ari ng 2.5 ng buwan ng upa. Binabala ko nga, sir. Repair na lang siguro to. Oo. Hindi nga. Kasi kung ipapagawa natin yan, tayo ang gagasta, anong usapan nyo na may-ari? Baka naman kayo paalisin o malugi tayo dyan. Kaya nga, sir. Okay, sige. Nag-aalanganin nga rin akong ipaayos ng buo to eh. Ha? Nag-aalanganin ako ipaayos ng buo. Kung kahit repair na lang sana, sir. Pagkabanta lang walang todo. Nag-aalangan daw siyang Oo. ipaayos dahil Hindi, ganito, nga ganito. inuupahan Sige, lang. so Oo. wala kang gawa ngayon, kaya wala kang kita. Wala po. Kaya si nanay lang naghahanap buhay. Opo, maalalay lang po ako sa kanya. Magluto. O sige, ganito muna. Nakatanggap ka na 5,000, di ba? Opo. Oo. Dagdagan pa namin ng panibago 5,000 yan. Maraming salamat po. Dagdag po. O sige, Herman, ha? Magdagdagan natin ng isa pang 5,000. Gamitin mo muna kay nanay, puhunan. Huwag mo muna ibabayad sa utang mo. Gaano ba kalaki utang nyo? Ayawan ko, sir, kasi mga lending kasi ito eh. Oo nga, Hindi ko pa alam kung magkano po. Oo nga, naintindihan namin. Pero pwede ba itong 5,000, gamitin mo muna sa puhunan para, alam mo yon, para wala na kayong problema, hindi ka na muna mangungutang at pagkatapos ito gamitin nyo muna para sa inyong paninda? Opo. Masama ba loob mo, Herman? Hindi po, kakabahan po. Kinakabahan. Huwag kang kakabahan. Nanginginig na po ako eh. Hindi. Huwag kang kakabahan. Grasya ito. Ito na din yung produkto, no, ng inyong pagsisipag, ha? Diyan kami humahanga sa inyo. Ang kinikita ninyo, pinaghihirapan ninyo. Diyan kami humahanga sa iyong mag-asawa. Okay? O sige, ganyan muna tayo ngayon. Another 5,000, gamitin mo sa puhunan, tsaka namin kukumustahin yung bubong mo kung sakasakali. Kayo makipagtuos ka sa may-ari. Sige po. Okay? Opo, salamat po. O sige, okay, sige. So abangan mo yung tawag namin ngayon, makakatanggap ka ng 5,000. Manggagaling yan kay Happy 11 at kay Happy Cusinera plus kay Happy K, 2,000. So 5,000 pesos again ang tatanggapin mo. Ngayon bang araw na kinikinig ka sa radyo? Opo. Araw-araw po eh. Ay, salamat na marami, Herman. Inspirasyon ka, ha? Inspirasyon ka namin. Sige, so abangan mo yung tawag ng aming staff dito. Another 5,000. Gamitin mo sa hanap buhay. At doon sa check-up ng iyong anak, balitaan mo kami, ha? Okay po. Maraming salamat po, sir. Salamat. Mabuhay ka, Herman. Humahanga kami sa iyo at sa iyong asawa sa inyong pagtitiis para lamang kumita ng marangal. Hindi kayo mahirap. Mayaman kayo sa inyong karangalan. Amen. Daig nyo pa ang mga magnanakaw. Hoy! Hoy, at dahil dyan, si Happy 11 ay Ano- nagparamdam. Ano sabi? Instead of 2,000 pesos, Ano sabi? gawin na daw yung 5,000 piso. Galing sa kanya? Galing mismo kay Happy 11 Eh di- para kay tatay. So magkano na? 8,000 pesos na, So, tatay. gawin na natin 8,000, tatay. Oh. Lumalaki, sir. Hindi, okay lang yun. Maliit yan. Kung atin lang iisipin, maliit na bagay ito sa tulad mo, na deserving, Herman. Humahanga kami ulit sa iyo, ha? Sige, so, Herman, abangan mo yung tawag ng aming staff. Oo, at hingi kami ulit ng mga patunay, ha? Salamat na marami. Ayaw lang namin mag-overtime kasi baka kami kagalitan na dito. Okay. Oo, nandiyan na si Salamat, Idol Lord. Herman. Mabuhay kayong mag-asawa. Thank you. Thank you so much.